Ang lahat ay nagkaroon at gumalaw dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Maging ang paglapit natin kay Jesus ay dahil sa kapangyarihan ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay drawn. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. At pagbati po sa lahat ng mga nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria Philippines. Mga kapatid, tayong lahat ay dinadala ng Ama papalapit kay Jesus. Akala natin, tayo ay lumalapit kay Jesus dahil sa sarili lang nating kakayanan, dahil sa sarili nating pangunawa, o sa sarili nating kagustuhan. Malinaw na sinasabi sa ating gospel today, kung tayo man ay nakakalapit kay Jesus, ito ay dahil dinala tayo ng Ama kay Jesus. At si Jesus, dinadala din tayo sa Ama. Makikita natin dito yung malalim na relasyon ni Jesus sa kanyang Ama at ng Ama kay Jesus. Ang kalooban ng Ama, huwag tayong malayo, huwag tayong mawalay sa Kanya. Kaya nais ng Diyos Ama na dalahin tayo kay Jesus na siyang magdadala sa atin papalapit sa Ama. Si Jesus ang magpapakilala sa atin tungkol sa Ama at sa kahiwagaan ng Diyos. Jesus is the revealer. Kaya tayong lahat ay dinadala ng Ama papalapit kay Jesus. Ibig sabihin, nais niya na tayo ay lubos na magtiwala at sumampalataya kay Jesus. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus ito sa ating gospel that He is the bread of life. Sa yung tinapay ng buhay na kapag kinain natin, tinanggap natin ang tinapay na ito, tayo hindi na magugutom kailanman. Tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. At sabi niya, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Yung pagtanggap kay Jesus na inihalin tulad sa pagtanggap sa tinapay ay nangangahulugan ng pagsampalataya. It is our life of faith. Yung bang, di ba, pag kumain tayo ng tinapay, sinusubo natin at nginunguya at dinadigest at itong pagkain ito ay magiging bahagi ng ating pagkatao, magbibigay ng lakas, magbibigay ng sigla. Ganito rin ang pananampalataya. Ganito yung pananampalataya kay Jesus. Kapag po tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, kapag inunawa natin lahat ng mga itinuturo, lahat ng pangaral at tinularan ang halimbawa ni Jesus, magiging bahagi ito ng ating buhay.
ng ating pagkatao, hindi lang ng ating kaluluwa, kasama ang ating katawan. At kapag naging bahagi ito ng ating pagkatao, ito yung magsisilbing lakas natin na magbibigay sigla sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Magbibigay ng sigla at lakas sa pagharap sa mga hamon, sa mga pagsubok ng ating buhay. Sabi nga, we live and we walk by faith. Napakahalaga, mga kapatid, na isinasabuhay ang pananampalataya. At dito tayo dinadala ni Jesus sa pagtanggap sa Kanya. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba na tanggapin ng buong buo si Jesus, tulad ng pagtanggap natin sa tinapay ng buhay. Sapagkat kapag tinanggap natin si Jesus, hindi lang ipapakilala niya sa atin ang Ama, kundi dadalhin niya tayo mismo sa Ama. Dadalhin niya tayo mismo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni San Juan, this is eternal life. Sabi niya, to know the Father, to know the will of the Father, this is eternal life. Kaya ang buhay na walang hanggan ay pagkilala sa Diyos, pagtanggap sa Diyos. And that is only possible kung tatanggapin natin si Jesus. Tayo man ay dinala ng Ama, itinutulak ng Ama, ibinibigay ng Ama kay Jesus. Si Jesus pa rin ang magpapakilala sa atin ng ganap at lubusan. Lubos-lubos na pagpapakilala kung sino ang Ama, ang Diyos, at ano ang buhay na walang hanggan. Jesus is the revealer. He reveals Himself, He reveals the Father. Mga kapatid, tulad ng isang tinapay, tanggapin natin si Jesus. Tanggapin natin ang lahat ng Kanyang itinuturo at ipinapangaral sa atin, tulad ng tinapay na kinakailangang kainin upang magsilbing lakas natin at buhay natin. At ito ang magbibigay sigla sa atin, isang pananampalatayang masigla dahil sa presensya ni Jesus sa atin. Kapag ang pananampalataya ay unti-unting nanghihina, unti-unting nawawala, hilingin natin sa Diyos na patatagin ang ating pananampalataya, na buksan ang ating puso't isipan para tanggapin ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay regalo, hindi likas na atin. Tulad ng sinasabi sa ating gospel, mga kapatid, tayong lahat ay dinadala, ibinibigay ng Ama kay Jesus. Si Jesus, ipapakilala sa atin ng Ama, ituturo sa atin ang daan patungo sa Ama. Sabi niya, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus lang ang ating daan patungo sa Ama. Wala nang iba. Siya lang. Kaya nga mga kapatid, ibigay at ilagay natin ang ating buong pananampalataya, buong pagtitiwala kay Jesus. Hilingin natin sa araw na ito na patatagin ang ating pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, akayin mo kami ng iyong mapagmahal na kamay, ng iyong makapangyarihang kamay, papalapit sa iyong anak na si Jesus, na siyang magdadala sa amin, papalapit sa iyo, magpapakilala sa amin tungkol sa iyo, at magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan, kapiling mo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal pilgrimage sa taong ito, mula ika-10 hanggang ika-24 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines
tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.